Gamot sa hika, butike, matagal nang alam yan ng maraming mga tiga-Leyte. Pero hindi lang basta-basta butike, kailangan yung lumilipad o flying lizard, tamumukaw. Nitong nakaraang linggo, isang litrato sa dyaryo ang tumawag ng aming atensyon. Parang mga maliliit na paniki, pero mukha ring mga butike. Ang tawag nila rito, tamumukaw. At ang higit na nakakaintriga, binibenta raw ang mga ito sa Tacloban bilang gamot sa hika. Sinadya namin ang Tacloban. Mamuka kayo, ma'am. Sir. At doon naabutang naglalakon ng tamumukaw si Mang Lino. Siya na lang daw ang natitirang nagbibenta nito sa buong syudad. Ang nagtitinda dito ay 3 kami. Ngayon, ang iba, hindi ko na alam kung nasaan sila. Matagal na ako narinig ito, ma'am, ito. Maganda ito sa mga asthmatic. Noon pa ito, ma'am, mga gamot. 100 piso kada piraso. May kamahalan dahil hindi raw basta-basta ang panguhuli sa mga ito. Itong pagbili nila sa akin, ma'am, bawat isa na 100, mura lang yan. Kaya i-compare nila naman sa buwan-buwan sila, pagbili silang tablitas. Sa akin, 2 tumar, 3 tumar, magaling na sila. Ang opisyal na tagahuli ng mga ibinibentang tamumukaw ni Mang Lino, ang pamilya Alumro. Mula kay Mang Dolphy hanggang sa kanyang mga anak. Kailangan daw matalas ang mga mata. 20/20 ang vision o paningin. Napakailap kasing puntiryahin ang mga tamumukaw. Mahirap talaga yan hulihin pag isa, kaya kailangan pag maghuli ka niyan, kung buhay ang huli niyo, marami kayo talaga. Kasi palipat-lipat yan kasi sa puno. Sa India at ilang bahagi ng Southeast Asia, kalimitang matatagpuan ang mga tamumukaw. Ang paborito nilang tirahan, mga puno ng nyog. Iba't iba ang klase at kulay nito. Kahawig ng mga butike. Pero tila meron silang mga pakpak. Kaya tinawag silang flying lizard o flying dragon. Pero ayon sa mga eksperto, hindi raw talaga nakakalipad ang mga tamumukaw. Hindi sila lumilipad. Ang tawag sa ginagawa nila ay gliding. Yung flap na yon or yung wing membrane na yon ay binubukas lang nila, tapos binabalanse lang nila para mai-direct nila kung saan nila gustong pumunta. Pero laging pababa yun. Ngunit dahil nakakatalon at mistulang lumilipad ang mga ito sa mga puno-puno, ay nakahanda ng strategy ang pamilya Alumro. Ikaw, Ikoy, ato ka dito haligid. Ikaw, Igro, ani ka din he. Ha? Ano, intindi? Yes. Ang siste, kapag naispatan na ang puno na may tamumukaw, agad itong aakyatin ng isa sa mga anak ni Mang Dolphy. Ang iba naman, nakaabang na sa paligid kung sakaling lumipad ang tamumukaw. Si Mang Dolphy naman, parang coach na itinuturo sa kanyang mga anak ang taktik. Ayun na, Intoy, ayun na pag sinakaan, Toy, ayun na. Ayun na lahat to, Panay-panay ang takbuhan at akyatan sa mga puno. Para raw sure ball na mahuli ang mga tamumukaw. Pero kapag hirap raw talaga si Mang Dolphy na hulihin ng buhay ang mga tamumukaw, ang panganay niya ng anak ang bahala. Tinitirador niya ang mga ito. Kapag nahuli na ang tamumukaw, tutuhugin ng stick ang pakpak na parang barbecue. Pagkatapos, hihiwain ang balat nito. Sunod na papausukan ito para matuyo. Pampawala rin daw ito ng masangsang na amoy ng tamumukaw.
Samantala, ang mga anak ni Mang Dolphy nagkanda sugat-sugat sa panghuhuli ng tamumukaw. Hindi raw kasi madali ito, lalo pat sumasayad ang kanilang mga katawan sa mabilis nilang pag-akyat baba mula sa mga puno ng niyog. Susunod, isinalang muna ang tamumukaw sa kawaling walang mantika. Sunod na dinikdik ito hanggang maging pinong-pino, karaniwang inihahalo sa mga champorado at kape. Ayon sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal manghuli at magbenta ng kahit na anong uri ng hayop mula sa gubat. Pero ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB ng Tacloban, pinapayagan nila ang panghuhuli ng tamumukaw dahil ginagamit ito sa tradisyonal na panggagamot ng mga tiga-Leyte. Hindi rin daw sila istrikto sa panghuhuli nito dahil hindi naman daw kasama ang tamumukaw sa listahan ng mga endangered species o yung mga nanganganib ng maubos na lahi. Pero paglilinaw pa rin ng PAWB, kinakailangan pa rin kumuha ng special permit sa DENR ang mga nanghuhuli ng tamumukaw. But it doesn't mean na hindi natin kailangan hindi protektahan itong ating tinatawag na mga flying lizard, mga tamumukaw, because mayroon din silang important role sa ating ecosystem. Ang ating kaalaman dyan, kung sila yung mga indigenous tribemen o yung tribes people, they are exempted kung gagamitin nila for medicinal. If the species na ginagamit nila is also not threatened o yung least concern lang. Tamumukaw mga ano mo, basahin mo lang ma'am. Pumayag sila Mang Lino at Mang Dolphy na ipakita ang kanilang mga mukha sa kamera. Naniniwala raw kasi silang wala naman silang ginagawang masama. Sinantik. Pero pakiusap ni Mang Dolphy, wag naman daw sana silang paghigpitan. Sasabi ko lang po sa DNR, wag naman nila po ipagdamutan yung tamumuka kasi hindi naman talaga bawal yan nakakatulong kasi sa may mga sakit. Kung wala raw silang mahuli at maibentang tamumukaw, paano na lang ang mga may hika? Katulad ni Ashley, namana raw niya sa kanyang ina ang kanyang hika. Sagabal daw ito sa hilig niya sa pagsasayaw. Mahirap. Palagi na lang yan. Kumbaga, nagpe-pray na lang ako na sana pag sumasayaw kami o may performances, hindi ako atakihin. Ang inirekomendang gamot ng kanyang tita Aida, tamumukaw. May mga gumaling na raw kasi dito. Maliit pa yun, may hika yun. Maraming gamot ang binibili. Hindi gumaling. Hanggang sa malaman namin itong tamumukaw na itong mga ilang buwan na gamutan lang. Natanggal yung hika niya. Hindi na bumalik. Isinalang muna ang tamumukaw sa kawaling walang mantika. Sunod na dinikdik ito hanggang maging pinong-pino. Ang pinulbos na tamumukaw, karaniwang inihahalo sa mga maitim na pagkain at inumin para disimulado, katulad ng champorado at kape. Pero paalala ni Dr. Vicente Zeta, pulmonologist o espesyalista sa mga sakit sa baga, wala pang pag-aaral na nagsasabing epektibong gamot ang tamumukaw sa hika. Up to now, wala pa naman pong scientific basis on that thing. Dahil, yun nga, yung isang rason na baka yung mga tao, yun nga, naghahanap ng alternative dahil yung gamot ng, alam mo naman natin na hindi mura lahat yung gamot, especially for asthma. Ayon pa kay Dr. Zeta, mas mainam pa rin kumonsulta sa doktor. Sa kabila nito, patuloy ang pananaliksik ng iba tungkol sa tamumukaw. Katulad ng estudyanteng Briton na si Cameron Seiler.
dumayo pa rito sa Pilipinas para lang pag-aralan ang mga tamumukaw. Sa kasalukuyan, may 3 buntis na tamumukaw siyang inoobserbahan. Umaasa si Cameron na sa pamamagitan ng mga ito, matutulungan niya tayong mga Pilipino na matuklasan ang totoong pakinabang sa mga tamumukaw. Our work is completely based on research and education. So the goal of our collaboration with the Philippine government and the Philippine National Museum is strictly to help better understand the biodiversity and to help educate the public. Sa isang banda, mahirap kontrahin ang testimonya ng mga tiga-Leyte na nagsasabing nakakagamot sa hika ang tamumukaw. Pero hindi rin naman dapat iasa ang karamdaman o ang ating kalusugan sa patsamba-tsamba. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.